Banal na kasulatan ngayong araw ay nanggaling sa Mateo Kabanata 6, versikulo 11. At ang nakasaad dito mga kapatid ko sa pananampalataya ay nagsasabi na huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Ano ibig sabihin nun mga kapatid ko sa pananampalataya? Maraming ibig sabihin nun. Ang kayamanan na nagtatagal magpakailanman. Ang bawat tao ay nabubuhay sa isang mundong puno ng mga pagnanasa at pangangailangan. Kagaya ng nangyayari ngayon, lalo na sa bansang Pilipinas. Para sa sarili nilang kapakanan at makasarili nilang pag-uugali. Kailangan nilang magnakaw sa kaba ng bayan. Alam nyo mga kapatid ko sa pananampalataya, gusto natin ang kaginhawaan kaysa sa hirap. Natutuklasan natin na mas madali ang managana kaysa sa magkaroon ng kakaunti. Ang mga material na pag-ari ay tiyak na makakalikha ng kaginhawaan sa ating buhay. Ang mga bagong sasakyan, ang mas malalaking bahay, oo, ang pinakabagong mga telepono. Relate tayo dyan. Madaling isipin na ang pagkakaroon ng higit pa ay mas magpapasaya rin sa iyo. Tama, di po ba? So, pag may bagong labas na mga model ng cellphone, alam mo na. Isa na ako dun. Sorry po. Ngunit wala kang mabibili na tatagal magpakailanman, yun ang sabi ng Panginoon. Lahat ng kinukulikta natin dito sa lupa ay may pitsa ng pagkawalang bisa nito. Nasisira ang mga sasakyan, ang mga bahay at gumuguho. Ang mga bahay ay gumuguho, ang mga bagong telepono na yan ay lumilipas. Next year, bago na naman. Sa katagalan, wala talaga tayong kontrol sa mga bagay sa mundong ito. Kaysa sa halip sinasabi sa atin ni Jesus na tumuon sa pag-iimbak ng kayamanan sa langit, kung saan ang mga bagay ay hindi nasisira o nawawala, sa halip na tumuon sa pagtitipon ng mga bagay sa lupa. Dapat tayong tumuon sa mga bagay sa langit na tatagal ng walang hanggan. Anong naisip mo ang mga bagay na yun, kapatid ko sa pananampalataya? Yung mga bagay na mapapakinabangan natin pagdating natin sa langit. One day, yung dito sa lupa, hindi natin alam talaga kung hanggang kailan yan maging atin. Ang lahat ng ating pag-aari ay binigay sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Maaari nating sirain ang bisyo ng pag-iipon ng kayamanan sa lupa sa pamamagitan ng pagtingin sa lahat ng ating material na pag-aari bilang isang bagay na ibinigay ng Diyos para ibahagi natin sa iba. Maaari din nating ilipat ang ating mga prioridad tungo sa paggawa ng pangwalang hanggang epekto sa buhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kanila ng pag-asa ni Jesus. Maraming bagay mga kapatid ko sa pananampalataya. Maraming paraan, maraming ibig sabihin marami tayong magawa tungkol sa pagtulong sa mga nangangailangan. Anong maliliit na hakbang ang maaari mong gawin ngayon para simulan ang paglilipat ng iyong mga prioridad mula sa makalupang kayamanan tungo sa makalangit na kayamanan? Ano ang binigay sa iyo ng Diyos na maaari mong ibahagi sa iba upang magkaroon din ng pagbabago sa kanilang buhay? Maglaan ng ilang oras upang manalangin sa Diyos tungkol sa mga bagay na ito, at ilingin sa Kanya ang lahat ng mga dapat mong gawin makatulong ka. Ibahagi ang iyong pananampalataya. Pinagkakatiwalaan tayo ng isang bagay na mas makapangyarihan at hindi mabibili ng halaga kaysa sa makalupang
makalupang kayamanan. Ang kakayahang makaapekto sa kawalang hanggan. Ibahagi mo ang iyong pananampalataya. Ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos na maaari mong ibahagi sa iba para magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Marami tayong paraan na pwedeng gawin, mga kapatid ko. Muli inuulit ko na maraming paraan para lang makatulong sa lalong-lalo sa mga needy talaga, sa mga talagang kailangan talaga ng tulong. Sa paraang iyan, kapatid ko, nag-iipon ka ng kayamanan para sa langit. Panalangin natin. Amang Diyos, ipakita mo sa akin kung ano ang pinakamahalaga, at iyon ay ang mahalin ka at mahalin ang iba. Kaya tulungan mo akong iayon ang aking buhay sa iyong kalooban. Ipakita sa akin kung paano ibubuhos ang aking oras, anumang itinataglay at pera sa isang bagay na may walang hanggang kahalagahan, ang iyong kaharian, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Kami po'y nanalangin. Amen and amen. Salamat po, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Araw-araw po ako nagsishare ng salita ng Diyos. Kung hindi ka pa po